Magandang tanghali po. Maupo tayo lahat. Please down. Secretary Armin Luistro, members of the Cabinet present, Father Jet Villarin, officials and members of the Athletics Department of the Ateneo de Manila University, Mr. Edwin Reyes, and the officials and members of the Athletics Department of De La Salle University, Mr. Israel Wilson Marasigan, captain of the Ateneo Blue Spikers, Ms. Alisa Valdez, team captain of the Ateneo Lady Eagles, Ms. Kim Pardo, Ms. Demisilio, co-captains in the De La Salle Lady Spikers, managers, coaches, and staff, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal kong kababayan, magandang tanghali muli sa inyo lahat. At least natuloy ho itong ating lunch. And I'd like to thank both Father Jet and Brother Armin for organizing this. And I really felt this was a very timely event. Okay. So this is the formal portion of the speech. Yeah, I can see in your faces there are a lot of questions in your mind. I think first and foremost is, first and foremost are two questions. One, when will we eat? And is there enough for everybody? Susan, I'm glad you're here. I hope you took note that these are athletes who who normally have healthy appetites. Okay. Alam po niyo talaga dekada-dekada na ang inabot na rivalry ng Ateneo at La Salle. Naalala ko nga po, nung panahon namin, which was about 5 years ago or so, grabe ang girian. Siguro po, kung literal na nakakapatay ang masamang tingin, marami nang nakaltas na henerasyon ng mga tenista at lasalista. Hanggang ngayon, mainit pa rin ang tunggalian ng dalawang eskwelahan ito. Mapa-basketball, volleyball o iba pang paligsahan, laging pinipilahan at pinag-aagawan ng mga tiket. Siguro para kay Father Jet, sunod sa mga nag-appeal sa pagpasok sa Ateneo, yung pagkuha ng ticket ang pangalawang problema niyang pinakamabigat. Mapanood lang po ang laban. Wala itong pinipiling edad, anumang taong ka nag-graduate, lahat all out sa pag-cheer sa kanya-kanyang alma mater. Paano ba naman kasi? Sa tuwing nag-aharap, parang laging buhay ang nakataya. Championship man o no bearing ang laban, parehas lang. Talagang itataya ang bawat isa o ng bawat isa ang lahat, huwag lang madaig ng kalaban. Ngayon, kung mapapansin ninyo ang ating kabinete, meron pong nag-aral sa Katipunan, meron pong nag-aral sa TAF, at sa Green Hills, at meron naman pong hindi sigurado kung saan nila gusto pumunta, tulad po ni Kim Henares, na galing sa La Salle at sa Ateneo, at saka ni June Abaya. Nagpunta ng Green Hills, tumuloy ng Ateneo Law School, TAF, tapos Ateneo Law School, by way of Annapolis. Yung eskwelahan po, hindi yung street. Gayun pa man, pamilya na ang turing namin sa isa't isa. Sa lahat ng pagkakataon po, meron kaming pagkakaisa. Maliban na lang, at ito lang, singular time na hindi united ang cabinet pag naglalaban ang Ateneo at La Salle. Tulad nung isang beses, kasama ko sa isang sili dito po sa Malacanang, si Brother Armin at Secretary Babe Singson na parehong galing La Salle. UAAP season po nung nakarang taon at finals na yata ng men's basketball tournament. Sabi po ni round of 4, if I'm not mistaken, ang tanong ni Secretary Babes kay Brother Armin, and I quote, how did our team do? Ang sagot po ni Brother Armin, Ateneo lost to NU. Hindi ko naman alam kung pinaparating sa akin yun. Sabi ko, di ba yung tanong, how did our team do? Pero Ateneo, NU ang pinag-usapan nyo. Ako, ganyan ba ang turo sa inyo sa La Salle? Huwag sagutin ng diretso ang tanong. Christian brother ka pa man din. Tapos nagtawanan po kami lahat. Isang beses naman, mayroong state visit dito sa Malacanang. At sa tuwing kami ng pagtutroop ng line or trooping down the line, ang tinutugtog po ng PSG band ay Blue Eagle the King. Ang nakangiting sabi ni Secretary Babes, bakit sa okasyong ganito, lagi na lang fly high ang naririnig ko? Sagot ko naman po, kasi kapag when the Saints go marching in, ang pinatugtog natin, baka imbis na marcha, magsayawan ang lahat ng ating panauhin. Natapat din na noong nakaraang taon at ngayong taon, kasabay ng finals match ng Ateneo at La Salle Women's Volleyball Team ay nasa Baguio ako para sa PMA graduation. Gustuhin ko mang manood, hindi ko na nagawa dahil nagkataon ding may issue tayong dapat tutukan at pag-aralan. Pero sa totoo lang, hindi ko na kailangan tumutok sa TV. Sa hiyawan pa lang na makasamahan nating nakakapanood ito, nalalaman ko na kung gaano katindi ang laban at kung sino ang nananalo.
Ang kinatutuwa ko po ay noong magbasa ko ng dyaryo sumunod na araw nitong huling labanan. Ang nadatnang ko larawan, may nakasuot ng berde at may mga nakasuot ng bugaw. Nagyakapan. Tapos na ang laban, narong kayong mga manlalaro taos-pusong binabati ang isa't isa. Sa kabila ng mahigpit na kompetisyon at matinding pressure na manalo, pinairal ninyo ang spirit of unity and sportsmanship. Di ba't napakaganda po noon. Ngayon, may nagmumungkahi nga sa ating paunlakan ng courtesy call ng women's volleyball team ng Ateneo de Manila University. Tulad nung nakaraang taon, ang naisip ko, baka naman pwede rin natin maimbita ang first runner-up ng tournament. Kung nagpakitang gilas ang Lady Eagles, malamang na-motivate silang maghanda ng husto dahil hindi basta-basta ang kompetisyon. Di po ba? Kapag mayroon kang katapat na mahusay, talaga mahihimo ka ring itodo at ibigay ang lahat. Iyan po ang dahilan ng pagtagap din natin ngayon at pagkilala sa women's volleyball team ng De La Salle University and the LSU Lady Spikers. Gayun din, umabot sa atin ang nakamit na kampyonato ng men's volleyball team ng Ateneo de Manila University, Ateneo Blue Spikers. Sabi ko, mainam siguro kung isabay at pag-isahin na lang natin ang pagbisita ninyong lahat dito. Kaya naman, binabati ko po ang bumabubo sa tatlong koponang ito mula sa inyong mga kasapi sa loob at labas ng court, mga manlalaro, coach at manager, gayon din ang mga institusyong inyong kinakatawan. Tunay nga, sinasalamin ninyong mga atletang mag-aaral ang sigla, sigasig at determinasyon ng henerasyon ngayon. Huwaran kayo ng pambihirang husay at kakayahan ng kabataang Pilipinong magtagumpay, anuman ang larangang kanilang mapili o mapusuan. Lalo namang pinapatunayan ng pagtitipo ito, sa likod ng matinding kompetisyon at kantsawan, ay mga tunay na magkakatuwang at magkakaibigan. Pati dito, lalo na ninyong mga atletang dating magkakaeskwela na ngayon ay magkatunggali sa iba't ibang liga. Alam din ito ng ilan sa inyong players na sabi ng mga writer ko more or less kaedad ninyo ay may kasintahon o napupusuan ng mula sa kabilang eskwela. Sa panahon ngayon, kung saan may mga nagtutulak ng kaguluhan at pagkawatak-watak sa iba't ibang bahagi ng mundo at maging dito sa atin, maraming pwedeng matutunan sa ipinakita ninyong mabuting halimbawa. Kahit pa nasa sentro kayo ngayon ng age-old rivalry na ito ng Ateneo at Asal, hindi kayo tuluyang nagpapadala sa girian at asaran. Sa inyong edad, ipinapakita ninyo, maging sa mga nakakatanda sa inyo, ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba at pakikipagkapwa. Naisip ko rin po, sana ang mga politiko, pati ng mga kasapi ng iba't ibang sektor ng lipunan, ay ganito rin ang ipamalas na ugnayan. Kapag tinanaw nila ang isang tunggalian o kompetisyon, matanong sana nila sa kanilang mga sarili, healthy ba ang rivalry na ito? Kapag naman may kritisismo, matanong sana nila, constructive ba ito? Iyan nga po ang diwang gusto nating itanim sa isip at puso ng ating mga kababayan. Nahati man tayo sa iba't ibang isla, mayroon man tayong mga pagkakaiba, sa huli, iisang koponan lang tayong mga Pilipino. Walang spike na di kayang saluhin kung nakatutok sa nagkakaisang layunin. Walang ataking hindi kayang ituwid kung may estratehiya, may pasahan at may koordinasyon ang bawat isa. Sa pagbubuklod at pagkakasundo sa pakikiambag para sa tunay na pagbabago, panalo ang bawat Pilipino. Iyan nga panawagan sa ating ngayon, lalo na sa inyong mga kabataang magmamana sa ipinupunla nating reforma, ang mag-one big fight laban sa katiwalian at kahirapan. Ika nga ni Coach Tay na Ateneo Lady Eagles, heart strong. Basta't nagkakaisa at buong pusong makipagkapwa, siguradong makakamit ang kolektibo nating hangarin bilang isang bansa. Bago po ako magtapos, muli ako nagpapasalamat sa inyong lahat na dumula ngayon. Kung sakasakaling may mag-request ulit na makipag-selfie sa atin, papayag lang ako, pero may kondisyon na po itong taon na to. Last year kasi may lumapit sa akin, pwede ba selfie? Sabi ko, pwede. Ang nagtanong ko sa akin, isa eh. Nasa litrato ho yata, 25 kami. No? Pero magaling ho yung kumuha, wala hong nakrap ang mukha. Bago ako pumayag this year, kung sakasakali may gusto pa hong magpa-selfie sa akin, mauna sana makipag-selfie sa inyo ang dalawa nating kasamahang ginawang posible ang pagtitipong ito. Sina Father Jet Villarin at Brother Armin Luistro. At kung nandiyan rin si Brother Bernie, sana mauna na rin siya. No? Kung paano hong pagtrato nyo sa kanila, ganun sana ang pagtrato nyo sa akin. So magandang tanghali po muli sa inyo lahat at congratulations to all. We would not have achieved our achievements without the interaction or the good interaction with others. Thank you. Good day.